Magandang umaga and happy Tuesday sa atin. July 15 na ngayon, kabilis ng mga araw. Kagagaling ko lang sa itaas, sa rooftop. Kagagaling ko lang sa itaas. Saang taas? Sa rooftop guys dahil kagabi may mga nilabahan ako. Tapos ngayon naglaba ako ng mga towels namin. At maaga akong nagising. At kanina sinabayan ko si Yuan. Tingnan nyo guys. Baka ito ay nagdadala ng anong tawag nito? Pollen. 'Di ba? Hindi ba yan? Teka lang guys, ilapit ko kayo. Ay! Naglipad na siya. Palabasin natin. Yun. Lumabas na siya. But ayun, tingnan nyo, kataas-taasan ng araw. Katerikan na naman ang araw sa amin. Ang ganda ng kaulapan namin dito. Yun. Katerikan na naman ang araw guys. At mamaya, uulan na naman. Malakas na ulan. At biglang tigil. Tapos init na naman. Tapos biglang ulan. Ganyan yung aming weather dito. But anyway, meron akong mga i-share sa inyo. So, ano muna tayo? Chika minute muna tayo. Ngayong araw na ito, pupunta kami sa hospital. Pero hindi ko alam kung anong oras. Kasi ang oras pa naman ngayon is 11:16. Naninibago ako sa mobile na gamit ko guys. Kasi kayuhan ito, hindi niya ginagamit na. At dahil nawili siya sa iPad niya. So ako ang gumagamit niyan at si Deepak yung iPhone ko. Ngayon, today, pupunta kami sa hospital. And si Kanchi Indira, malapit lang daw yan sa opisina niya. So, pag nandoon daw kami, i-message ko siya. Dahil pupunta din daw siya. So, ngayon, pupunta kami doon. Bakit? Kasi, di ba na-mention ko sa inyo na si Tula Mami is, guys, nasa hospital siya. Yung nanay nung pinsan ni Deepak na recently lang, namatayan po siya ng asawa na may C. Di ba? Kung sa mga nakakasubaybay sa mga vlogs ko, recently lang mayroong pinsan si Deepak na namatayan ng asawa, na pumunta tayo doon, di ba? Ngayon, ito naman yung kanyang nanay ng pinsan ni Deepak. So, bakit kaya itong mga na to? Basta may langaw guys, talagang may langaw nakapasok kasi binubuksan namin yan kasi nga mainit, so hindi ma-avoid. Ay, ambot, ito na naman, nadidistract na naman tayo kasi nga yung screen na pintuan, di ko alam kailan sila available at i-fix nila yan. Inaantay namin sila ang pumunta dito. Medyo marami daw silang inaayos this time. So, ayun, baka hopefully next week o hindi ko alam, sana maayos na kasi malaking tulong pag may screen ang pertahan, ang pintuan. So, balik na tayo guys. Si Tula Mami ay asawa po siya ng kuya ni Daddy, Buwa. So, ayun, at namatay na yung kuya ni ni Daddy. According kay Auntie, sa unang hospital iba man ang diagnosis sa kanya. Tapos ito sa pangalawang hospital, iba din. Sabi ni Auntie, ewan ko ba bakit iba-iba ang diagnosis ng mga doktor dito. Sa isang hospital iba, ito sa pangalawang iba. Narinig ko kay Auntie, meron siyang kidney stone. At yung ihi niya, sorry sa mga kumakain, pasintabi lang po. Dugo, tapos ganito, ganyan. And yung edad ni Tula Mami is nasa 70 na po siya, 70 plus. And medyo may katandaan na. At saka, most of the time, doon siya nag-i-stay sa village na kung saan si Johan ay doon din na kinalbo ba. Kasi taga doon talaga yan sila, kahit sila ni Deepak. Doon yung birthplace ni Deepak. And magkapit-bahay lang talaga sila since maliliit pa sila ni Deepak. Iba pa to guys kung saan kinalbo si Johan sa mga manunood ko dyan. Iba yan, taga dyan talaga si Ama kasi ang mga kapatid ni Ama nandyan talaga. And si Buwa, taga dyan din sila, kaya dyan sila parang in-arrange na kasi parang iisang baryo lang din sila. Tapos, nung time na naglipatan na, doon sila nalipat na naman ni Deepak. Yan sa pangalawang village na yan na pinupuntahan natin. Kung saan tayo previously nagcha-charity. Ngayon guys, ang nangyayari is pupunta tayo doon dahil nagkasakit po siya. Hindi ko lang alam kung ano ang kanyang status, basta nasa daw siya. Kumbaga nasa unit daw siya na kung saan ay lagi may mga doktor
at talagang minomonitor. Hindi naman critical, pero alam nyo yung ang tawag doon guys, nakalimutan ko. Sa isang unit ng mga pasyente na kailangan silang i-monitor na from time to time na kung saan ay lagi may mga doktor. Yung ganun. Tapos, naano din ako dahil mabait yan si Tula Mami tuwing nakikita ako, kinikiss niya ako. Kasi nga, naging part din yan siya ng buhay ko dahil isa yan siya sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Mabait siya sa akin, hindi ko lang alam sa ibang relatives, pero sa akin, mabait yan siya. Tinalikan niya yung kamay ko, basta. Nung nanganak ako kayuhan, siya yung kasama din ni Ama nung pumunta doon at daladala niya yung mga damit ng apo niyang lalaki na almost ka-age lang din ni Johan. Kaya nung time na yun nanganak ako kay Johan, may mga receiving blanket si Johan, may mga damit si Johan, binili ko pa sa mga mother care, binili ko pa sa Centerpoint. Pinagandaan ko talaga bago ako pumunta dito. Pero laking gulat ko talaga nung nakita ko yung anak ko, yung damit ni Johan, naka-Nepali, kurta talaga siya guys. Pero hindi ako nagalit. Which is na-appreciate ko nung time na yun. Kasi syempre mga matatanda ang nagbihis kay Johan. And si Mami, sobrang excited. Syempre unang apo yung ganun ba? Hindi ako nagalit. Hanggang ngayon, nandyan yung receiving blanket niyon. Tago-tago ko yung mga blankets ni Johan. Tago-tago ko talaga yan guys. At hindi ko yan ipamimigay. Tayo doon. Inaano ko to yung paso ko kasi nagpipil na siya oh. Ayan. Nagpipil na siya. I can feel it. Yan, siya mismo na parang, ayan o, kaso lang ayokong pilitin. Yan, ito yung nagtubig eh. Hindi talagang, palabasin mo, hindi man lumabas. Lipong man to nalangaw. Ay, ambot. Ay, isara natin. Ito guys, sandali muna. Alam nyo ba, ang aga namin kumain, sinabayan ko si Yuhan. Kasi usually, pag nagbe-breakfast yan si Yuhan, sinasabayan ko talaga yan siya. So, 7:30 pa lang, kumain na ako ng afitada, ininit ko. And si Yuhan din, tapos nag-sunny side up ako guys. So, yun ang breakfast namin ni Yuhan and Milo. Tapos, thanks God, ayun, nakapasok na yung anak ko. Ayun guys, mag-ingat tayo sa araw na ito. And si Deepak naliligo. Dahil kakatapos lang din niya kumain. Ako ay kumain na ng 2 siopaw. Baliktad. Imbis dapat yung breakfast ko kanina, plano ko ay siopaw. Iba, kasi nga gusto ni Johan mag-rice, ayaw niya mag-siopaw. So, at least may pang-snacks na siya mamaya. Hindi na ako mag-worry, may siopaw. Tapos, yun, kakakain ko lang ngayon dahil since maaga tayong kumain ng rice, mga 7:30. So, 11 o'clock nakain ako. Ubos ko yung 2 siopaw. At nakapagsampay na ako ng mga labahin ko, guys. And medyo relax tayo dahil habang si Deepak ay nasa labas, ako ay naglinis-linis. Ako sa mga bintana, inano ko sila ng mga basahan. Okay guys, bago ko makalimutan, gustong-gusto kong batiin yung asawa ni Ma'am Remy Laksam kasi birthday today ni Sir Andy Laksam. Sir, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang bati sa'yo! Sir Andy, may God bless you po. Good health po lagi. And lagi po nating mahalin yung ating family, especially yung iyong very, very loving wife na si Ma'am Remy Laksam. Ayan, nagpapag-greet po siya sa inyo. God bless sa inyong may mga kaarawan. And yan na guys, mamaya ulit. Bye! Hello, Kanchi. Where is your office? Where? You can walk only? Yeah, only 6 minutes. Hello guys! Magandang hapon, good afternoon, Kanchi sit. I let Deepak buy mask. Because we have to wear mask. I forgot also. Pinabili namin si Deepak ng mask guys kasi nga papasok kami sa hospital.
nandito na kami guys. So, this is government hospital. Government hospital pala ito guys. Third floor. Nandito na kami sa bahay. Ayan, nagugas ako ng kamay. Nagugas tayo ng kamay. Agad-agad dahil pumasok tayo doon. Si Deepak, nandun pa sa cafeteria dito lang sa amin. Nagkape siya kasi mainantay siya na kaibigan niya. Hiniram kasi ang isang laptop namin, so ibabalik niya. Ngayon guys, regarding doon kay Tula Mami, hindi pwedeng pumasok kaming lahat. Hindi ako nakapag-vlog doon. Siyempre, respeto na rin sa mga andoon guys na nag-aantay sa labas. Yung iba nakahiga na sila sa sahig. Naglatag na ba? Naglagay na sila ng mga banig-banig nila kasi hindi man pwede pumasok doon lahat. At dahil nasa ano po si Tula Mami, no? High Independency Care Unit. Tama ba yun guys? So, yun yung kanyang guys, kung saang parang department siya. And pumasok ako doon, unang-una si Deepak kasi hindi man kami pwedeng magsabay. At iba yung expectations ko. So, bali, ang nangyari, nung ako na, si Deepak medyo matagal siya eh. So, nung ako na ang pumasok, nagulat ako kasi parang ang liit ng kwarto, tapos akala ko siya lang mag-isa, parang apat sila, o apat, isa, dalawa, tatlo, apat. Pagpasok ko, nakakatawa pa guys kasi, syempre hindi pwedeng magdala ng sapatos. Ang nangyari, iniwanan ko yung sapatos ko, ang security guard na sigaw tuloy, chapal, yung pag ganon. Narinig ko, means chinelas. Tapos kinatok ako ng security guard. Tapos na-realize ko, wala pala akong chinelas. So yung chinelas pa nasuot ko guys, hindi pa magkapareho. Kung sa Ilonggo pa, Sambangian pa. Ewan ko, bakit ganun, hindi pareho yung mga chinelas. Basta nagsuot, pumasok na ako, kita ko agad si Tula Mami. Kasi pagpasok mo, yung bed niya agad na sa bintana. Tapos yung katabi niya, hindi ko na mga tiningnan guys kasi mga machine lang yung naririnig ko. And ayokong tingnan kasi parang magkaka-anxiety ba ako. Tapos ang sikip-sikip. Tapos may nakaupo pa na parang, hindi ko alam, inaayos nila yung isang pasyente na baka may mga ano sa katawan ba, yung ganun. Tapos naririnig ko lang yung mga machine kasi nag-concentrate din agad ako kay Tula Mami. Pagkita niya sa akin, ano ba yung bibig niya na basta umiyak agad siya. Kaya sabi ko, ganun, sabi ko, please, wag kang umiyak. So, since hindi kami magkakaintindihan, hindi siya nagsasalita, ako lang yung nagsasabi parang sa loob ko lang ba. At yun, nagsasign lang ako sa kanya at kinapa ko lang yung legs niya. Pero nakakaano siya guys, syempre nakakapagsalita, aware siya guys. Kumbaga, conscious siya kung sinong pumupunta sa kanya. Pero syempre, yung sitwasyon niya, yun nga, parang seryoso, yung ganun. And lumabas na ako, hindi ako nagtagal masyado kasi plus pa yung environment sa loob. Parang hindi lang siguro ako sanay ba yung ganun. So lumabas na ako at yun, si Indira nakansi yung next. Kasi yun nga, hindi kami pwedeng magsabayan. Since maliit lang din yung space ng unit nila. Hindi ko rin maiwasan na hindi umiyak. Pero hindi ako umiyak sa harapan niya. Parang umalis na lang din ako kasi kumbaga napakabait niya sa akin. And kumbaga, alam niyo na guys, mahal din ako niyan. And sabi nga ng anak niya na babae kanina sa akin, she's always asking you. Ganun daw, nasaan si Millie? 2 years old na po siya. And nakita namin yung result ng CT scan. Normal yung kanyang mga kidney, liver, pancreas, spleen, gallbladder. Normal lahat guys, except lang I think sa uterus niya kasi may nakitaan doon.
na parang extra tawag nila laman daw. Kaya siya parang nag-iihi ng dugo, excuse again. Baka nagbi-bleed yung ganon. Kaya ayun, sinitiscan siya and binasa yon ng doktor. So sa edad niya na 72 years old, sabi ng doktor, operahan, kuhanin yung excess na laman na nakita, na yun ang nagpapableed sa kanya, at i-biopsy. Pero sa CT scan ay ano na yung mga doktor na 99.9% ito ay letter C. Sabi nilang ganun. Pero to confirm, ooperahan daw nila. And yun, sabi ko kanina kay Kanchi, pwede pa ba sa edad niya na matanda na siya guys, operahan siya? At ayun, naawa din ako at naiyak-iyak din yung anak niya na babae. Hindi naman siya naiyak sa sitwasyon ng nanay niya kasi according sa kanya nung sinabi ko na naiyak siya kanina, sabi niya, she's always crying. Sabi niya, siguro kasi sa edad na niya. Wala ako guys, idea guys ha. Pero yung pagkakaalam ko lang, majority dito parang halos walang mga insurance pa. Yung ganun. Na covered ng ganito, covered ng ganyan. So, yung napasukan natin is government hospital yun. And, yun na nga isa sa parang inaano ng anak niya is, ayun, dalawa lang naman siguro talaga silang nagtutulungan bilang magkapatid. Pero like kagaya niyan, lalabas yung security guard, may bit-bit na reseta ng doktor, tapos yung total amount nandun. Ayun, from time to time lumalabas yung security guard para sumigaw, o yung family ni ganito nasaan na, ito na yung panibagong mga gamot na bibilhin. So yun ang inaano ng anak niya kasi medyo araw-araw daw may binibili daw silang gamot. I think ilang araw na si Tulamami sa hospital, siguro 4 days na. So ayun, and hanggang ngayon parang nandun pa rin sa parang nagpa-flashback pa rin sa utak ko yung sitwasyon niya. Nakikita ko siya na nakahiga. Parang alam niyo yun guys, na ang dami kong realization na naman and habang nakaupo kami doon, syempre may mga pasyente naglakad-lakad. Grabe yung public hospital sa Nepal. Actually, pangalawang beses ko na dyan nakapunta. Yan talaga yung grabe na puno talaga lahat ba guys, puno. As in grabe, as in crowded talaga guys. So, yan yung update guys. At saka magbihis lang ako dahil medyo nagstay tayo doon and 4 o'clock na pala. So, isama nyo rin si Tulamami. Tulamami means pag, for example, katulad yan, asawa siya ng kuya. Means pag asawa ng big brother, yung gano'n. At saka, bibili sana ako ng mangga, by the way. Nung hinawakan ko yung mangga, tinanong ko yung nagbebenta, sabi ko, bay, magkano ito? Sabi niya sa akin, 180, binitawan ko na lang agad. Kasi sabi ko, sobrang mahal. Sabi ko dyan, 145. Doon sa Big Mart, 145, and dito, 130. So, bibili sana ako kasi parang ang sarap kumain. Kaya sabi ko, wag na, kakain na lang ako ng siopaw. Ayun guys. At saka, ano pa bang sasabihin ko, bukas, si Deepak, ay pupunta sila ng Chitwan. Ito ay sa kanilang community guys. Kasi kanina nagpasa siya ng ID and 2x2 pictures para sa kanilang guys. Ngayon, ang mga nilabhan namin sa itaas guys, ambot na lamang. Umulan guys. Kaya kaninang umaga, 'di ba sabi ko sa inyo, ayan, umuulan pa nga siguro. Tingnan natin. Ayan nga, nag-ambon-ambon, kaya hindi tayo makaakyat doon. Ayan, naulan. O, kanina 'di ba pinakita ko sa inyo, ngayon biglang umulan. So ngayon, ang nangyari, nabasa, pati yung sapatos ni Deepak nabasa din, nasusuotin niya bukas kasi nilabhan niya kanina dahil grabe nga yung araw, yung init kanina, tapos yung mga nilabhan ko, tuyo na yun sana. Wala, nabasa na naman, wala tayong magagawa. So, yan lang muna yung update, guys. At saka, ay, ambot. Ganyan talaga pag nag-iedad na tayo. 72 euro. Sabi ko nga, ooperahan siya. I hope na wala lang complications.
At yun, sabi ko, sana maging successful, sana ganito, ganyan, ganyan. Ipipray na lang po natin, and I hope maisama nyo si Tula Mami sa prayers nyo, guys. And ayun guys, magbihis muna ako, magilamos muna ako kasi syempre galing tayo sa hospital, guys. At sige lang, paano talaga ang buhay. Si Kanchi, nauna na rin sa amin kasi nag-break lang siya kanina. At ayun guys, mamaya ulit.